Handang depensahan ng COMELEC ang implementasyon ng internet voting para sa mga OFW sa paparating na 2028 national elections. Yan ang ulat ni RR Tubice. Tuloy ang paghahanda ng COMELEC sa implementasyon ng internet voting ng mga Pilipino abroad sa 2028 national and local elections. Ito ay sa kabila ng pending petition sa Korte Suprema na kumwestiyon sa ilang aspeto ng online voting noong 2025 elections. Ayon kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, natanggap na nila noong Biyernes ang resolusyon ng SC na nag-uutos sa komisyon na magsumite ng komento. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa Office of the Solicitor General para ipagtanggol ang posisyon ng COMELEC. Willing naman kaming i-defend yung ating naging posisyon na sinasabi ng COMELEC na mismong ang batas ay nag-o-authorize kay COMELEC na pumunta sa ibang modes of voting, hindi lamang yung in-person na napakahirap sa kalagayan ng mga kababayan natin. Git ni Garcia, mahalaga ang internet voting lalo na sa mga Pinoy abroad na malayo sa mga embahada at konsulada. Sa tradisyonal na sistema, kailangang personal na pumunta ang botante sa post o kaya naman ay gumamit ng postal voting. Pero ayon sa COMELEC, mas magastos ito dahil kailangan pang magpadala ng mga makina, balota at iba pang kagamitan sa iba't ibang lugar. Samantala sa isang stakeholders forum, sinabi ni Garcia na kabilang sa mga tinitingnang pagpapabuti sa botohan ay ang mas malawak na pagtanggap ng identification documents sa enrollment ng overseas voters. Ayon kay Garcia, kahit expired o renewed passport, Seaman's Book at iba pang ID na nagpapakita na Pilipino ang botante, dapat ay matanggap sa sistema. Isa rin sa pinag-aaralan ang pagpapahintulot sa botante na ma-verify ang kanilang boto sa balota pagkatapos bumoto. Pero paglilinaw ng COMELEC, kailangan pa rin itong balansehin sa prinsipyo ng secrecy of the ballot. Kasi ang number one pa rin feature ng isang halalan sa buong mundo ay ang sikreto, ang balota. Hindi pwedeng malaman ng kahit sino kung hindi yung taong bumoto at ng kanyang konsyensya. Binigyan din ng COMELEC na habang wala pang desisyon ang Korte Suprema, tuloy ang paghahanda nila para sa online voting sa 2028. Samantala nang tanungin si Garcia sa posibleng papel ng COMELEC sa enforcement ng disqualification sakaling matuloy ang impeachment ni Vice President Sara Duterte, sinabi niyang tumatanggap ang komisyon ng mga petisyon for disqualification o cancellation ng COC. Pero git niya, ang dapat masigurado lang ni COMELEC na sana bago man lang mag-imprenta ng mga balota sa darating na election ng 2028 ay tapos na yung mga kaso ng disqualification or cancellation. Kung ito po'y magkatuluyan, then observe the due process. Kung hindi naman po magkatuluyan, yan po ang mandato mismo ng ating mga mambabatas. So kami po gagalang doon at kami po ay tatalima lamang sa kung ano yung kanilang ipag-uutos sa atin. Nauna nang iginiit ni Garcia na tuloy ang eleksyon 2028 sa kabila ng mga komento ng ikalawang Pangulo tungkol sa posibilidad na hindi magkakaroon ng presidential election. RR Tubice para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.